Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinasabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko ay ang inuutos niya sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan at sa nagsisimba via online. Isang magandang araw po sa inyong lahat. 2 linggo mula ngayon, ating ipagdiriwang ang pag-akyat ni Jesus sa langit. The Ascension of Jesus. 2 linggo. Pero ngayon pa lang, nagpapaalam na si Jesus. Ang ating ebanghelyong narinig ay isang pagpapaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad dahil sa nalalapit niyang pag-akyat sa langit. Ngunit hindi lang si Jesus nag-iiwan ng pamamaalam na pananalita. No? Words of goodbye. Hindi lang yon. Pero nag-iiwan siya ng salitang nagpapalakas ng loob. Words of encouragement. No? Hindi lang words of goodbye, kundi words of encouragement ang narinig natin mula kay Jesus. Hindi ba ganon? Kapag ang isang tao aalis o mawawala, dapat nagpapaalam. Tama? Di ba? Sa mundo ng mga profesional o sa corporate world, di ba? Hindi pwedeng basta ka mawala. Hindi pwedeng basta ka umabsent. Tama? O, anong gagawin mo? Gagawa ka ng paraan. Hindi, joke lang. Di ba dapat nagsasabi ka? Nagfa-file ka ng leave. Di ba? Kasi benepisyo naman yan eh. Di ba? Magfa-file ka ng leave. Magsasabi ka sa boss mo. No? Meron din namang emergency leave. Meron. Merong sick leave. May vacation leave. Magsasabi ka. Malayo pa lang, sasabihin mo na. O kaya naman, a day before, magsasabi ka, hindi ka pwedeng basta-basta mawawala. Kasi pag umabsent ka o nawala ka, ano mangyari? Bukod sa wala kang sweldo, meron kang sanction. Di ba? O yung mga may trabaho dito, ganon, di ba? Kasi ano mangyari? Awol. No? Yung absence without official leave. No? Pero bakit ganon? May iba, bigla na lang nawawala. No? Hindi lang profesional, politiko pa. At wala na nga, sumusweldo pa. Pambihira, ang galing. No? Bakit ganon? Nung pinapatawag mo, biglang nawala. Magpaliwanag, 6.8 billion pesos. No? Biglang nawawala.
Oh, ay, maisingit ko lang. Alam nyo ba ang 6.8 billion pesos? Ha? Para sa ordinaryong tao. No? Ito, bago ko narinig mula sa isang lawyer. Para sa isang ordinaryong manggagawa, isang ordinaryong trabahador na may minimum salary, ang 6.8 billion pesos ay katumbas ng 11,300 years of working. Abay, kahit pagsama-samahin ang buhay nating lahat ng nandito, aabot ba tayo sa 11,300 years? Kahit nga 1,000 parang hindi. Hindi ba? Ganun ang ibig sabihin ng 6.8 billion pesos. Yung minimum salary mo, kailangan mong mabuhay araw-araw for 11,300 years para matumbasan ang 6.8 billion pesos. Tapos, bigla lang mawawala. Nakakakilabot. Naisingit ko lang naman. Kasi ang iba, ganun eh. Hindi ka pwedeng basta mawala. Di ba? Pagkatapos mong dumaan sa buhay ng tao, pagkatapos mong pumasok sa buhay namin, bigla kang mawawala. Anong tawag natin sa ganun? Hello? Sa mga kabataan, tawag nila ghosting. Di ba? Pero ano tawag mo doon sa taong umaalis ang hindi nagpaalam? Tawag ng mga matatanda, bastos. Di ba? Dapat magpapaabiso ka, magsasabi ka. Pero si Jesus, ngayon pa lang, nagpapaalam na. Pero, hindi nagiiwan ng salitang pamamaalam, words of goodbye, kundi nangiiwan ng salitang nagpapalakas ng loob, words of encouragement. No? 3 ang kanyang iniwan. Una, sabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. At hindi ito tulad ng binibigay ng sanlibutan. Hindi ba kapag ang isang tao ay aalis, lalo na kung wala tayong kaalam-alam, wala tayong ideya kung saan lugar ang kanyang pupuntahan, meron tayong pangamba sa puso. Hindi tayo matahimik. Tama? Di ba? Imaginein mo yung ginagawa nyo sa mga anak ninyo. Yung aalis ka, nang hindi ka nagpaalam. Anong ginagawa mo? Sige, libangin mo muna. Alis ako eh. No? Ano mangyari sa bata? Iiyak. Ba't umiiyak? Kasi hindi niya alam saan ka pupunta. Hindi niya alam, babalik ka ba? You see that? Inaalis mo yung kapayapaan sa bata. Kapag hindi ka nagpapaalam, kasi hindi niya alam saan ka pupunta. Di ba ganon? Nawawala yung kapayapaan, nawawala yung katahimikan ng puso. Sa makatuwid, hindi payapa ang puso. Hindi panatag ang puso. Kaya nga, sa pagkakataong ganito, sinasabi na ni Jesus na siya lang ang makapagbibigay ng kapayapaang ito. Kapayapaang ibinibigay sa atin ni Jesus. Kapayapaang iniiwan sa atin ni Jesus. At hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Yung kapayapaan ng mundo, saglit lang. Mawawala din. Pero yung kapayapaang ibinibigay ni Jesus, pangmatagalan, panghabang buhay. No? Ano yon? Tuklasin mo kay Jesus. Ikaw mismo ang lumapit kay Jesus. Ikaw mismo ang makaranas ng kapayapaang iyon mula kay Jesus. Pangalawang mga salita na nakapagpapalakas ng loob na iniwan ni Jesus, sabi niya, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinasabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Diba? Yung batang iniwan, kapag sinabi mo na, babalik din ako, sandali lang ako.
babalik din ako, diyan lang ako sa kanto. Di ba? Pag sinabi mo na yon, titigil na yung iyak. Di ba? Mapapanatag na yung loob. No? Hindi na siya matatakot. At parang ganyan yung iniiwan ni Jesus. Hindi lang siya nagpapaalam, kundi pinalalakas niya ang kanilang kalooban. Sa kanyang pag-alis, pinalalakas ang ating loob. Binibigyan ng kasiguraduhan. Kaya nga, walang dapat ikabalisa at ikatakot dahil si Jesus ay babalik. Pangatlong mga salita na iniwan ni Jesus na nakapagpapalakas ng loob. Sabi niya, sinasabi ko na sa inyo, bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Malayo pa, matagal pa, nagpapaalam na si Jesus. Nagsasabi na siya para hindi sila mabigla. Pinangungunahan na ni Jesus bago pa man mangamba, bago pa tayo mag-alala, bago pa tayo mabalisa o matakot, sinasabihan na ni Jesus para kung mangyari, manalig tayo sa Kanya. Walang ibang gagawin ang mga alagad kundi manalig sa Kanya. Di ba ganon? Kapag pinangungunahan mo na, sinasabi mo na ngayon pa lang, pag nangyari na, hindi ka na matatakot. Parang yung mga warning na binibigay sa atin, no? Bago magkaroon ng bagyo, lumikas na kayo, may malaking baha. Di ba? Kapag alam mo na, hindi ka magugulat pag dumating ang baha. Di ba? May mga warning na, magiging mainit daw ngayon. May warning na ako nabasa, mag-ingat. Huwag mo nang intayin pa mag-alas 12 at sasabihin mo, naku, mainit. Mainit po ngayon. Maghanda. Ngayong araw daw na ito, pinakamainit. So, maghanda. Yun lang naman ang sinabi. Advisory. So, ganun di ba? Nagpapauna ka. Parang tao, hindi nagugulat at hindi nabibigla. Mga kapatid, hindi lang ito mga mensahe ni Jesus sa kanyang mga alagad na iiwan. Kundi higit sa lahat, mensahe rin ito para sa mga taong iniwan, nawalan, nahihirapan, at nasasaktan. Hindi katapusan ng buhay ang anumang iyong pinagdadaanan. Hindi ibig sabihin, naghihirap ka, nasasaktan ka, katapusan na. Hindi. Hindi yan ang katapusan. Dahil ang totoong katapusan ay kapag narating na natin ang kapayapaan. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya kung pakiramdam mo, ang tagal-tagal ng pagtagumpay mo, kung pakiramdam mo, ang tagal mo nang naghihirap, hindi pa yan ang katapusan. Ang katapusan ay kapag narating natin ang kapayapaan. Ito po ang nais ibigay sa atin at iiwan ni Jesus. Hindi mga salitang pagpapaalam, words of goodbye, kundi mga salitang nagpapalakas ng loob, words of encouragement na magbibigay sa atin ng kapayapaan. Amen? Amen.